What is up mga kadwa? Welcome back sa ating panibagong video. So, napanood nyo na ba yung kay Attorney Harold Respicio? Kung hindi pa, um, ito, kukwento ko sa inyo. Kasi si Attorney Harold Respicio, siya yung lumalaban, yung nangangalampag sa COMELEC na dapat may baguhin sa rules para maiwasan ang um, vulnerability ng dayaan sa eleksyon. Okay? So, pinakita niya do'n sa video na ginawa niya, do'n sa Facebook niya, pinakita niya kung paano mangyayari 'yon sa kanyang computer mismo. At, sabi ng COMELEC na parang binigyan niya ng idea yung publiko kung paano gawin, kung paano gawin yung pandaraya. Okay? So, sa dinami-rami ng ano 'no, ng mga critics ng COMELEC about diyan sa automated machine na yan for voting. Parang sabi ni Attorney Respicio na ngayon lang may kinasuhan. Kasi nga, parang ano kasi, si attorney, hindi lang siya expert sa batas, kundi marunong din siya, IT rin siya, expert siya sa IT. Ha? Sa mga marunong siya mag-code, sabi nga niya sa kanyang video. So feeling ko na talagang natamaan yung COMELEC at siguro ano, meron talaga, I mean talagang may substance yung sinasabi ni Attorney Respicio. Um, Tapos, sabi kasi ni Attorney Respicio na dapat may baguhin sa rules, sa rules ng um, election or paggamit ng machine. So, sabi niya na dapat maglagay na hindi dapat naka-connect sa internet from the time na buksan, okay, or the whole day. Hindi dapat naka-connect sa internet yung machine kasi nga vulnerable siya for hacking. Maha-hack siya tapos mababago yung score, yung voting, yung number ng votes per candidate. Yun yung gusto niyang gawin sana ng COMELEC na nasa napakasimpleng bagay lang. Okay? Iko-connect lang siya sa internet kapag ita-transmit na yung data sa server mismo ng COMELEC. Okay? Yun yung point ni Attorney Respicio. Ngayon, sabi niya na kinausap naman niya bilang siyempre attorney siya, dapat alam niya yung ginagawa niya. Kinausap naman niya yung COMELEC sa formal or magandang setting. Kinausap nila ng harapan. Kaso, dismissive daw yung COMELEC sa kanya. So, ano nang gagawin niya? Magsalita siya sa publiko para taong bayan na daw yung I think mag-take action. Para marinig ng taong bayan at mag-take action yung taong bayan. Pero, yun nga, ang ginawa sa kanya, kinasuhan siya. At gusto pang ipa-disbar, tatanggalan ng lisensya. Di ba? Ganyan yung ano ngayon eh. Mga tirada. Tirada nila. Ipapa-disbar ka, iko-contempt ka, ganyan. So, kawawa naman yung tao na nagsasalita lang, nagkikritik lang sa COMELEC at I think nagbibigay ng kanyang expert opinion tapos ganun yung gagawin. Alright? So, ayun na nga. Dapat talaga mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga ah, mangyayaring eleksyon. Di ko alam kung 'di ba may ginagamit na ano, na parang ah, pang tanggal ng internet, ano ba 'yun? Di ko alam yung tawag dun. Hindi ko sinasabing gawin niyo, tinatanong ko lang kayo. At dito sa may Davao, sa may Buhangin, I'm not sure kung may nasabat na dun sa mga paraphernalia na gagamitin sa eleksyon kung meron ata yung sinabi na Starlink router. Kasi yung Starlink hindi mo kailangan ng cable diyan, kahit saan. Basta makasagap siya ng signal. So, maging mapagmatyag tayo, dapat talaga bantayan natin. Bantayan natin. Kasi, kung makapasok yung hacker dun sa, system ng machine, maha-hack talaga, mababago yung numbers. So, kahit pala maraming lamang, kung ma-hack nila at yung score na binago nila is milyon-milyon din,
kumbaga ililipat yung score ng iba sa kabila, parang wala din, no? Kahit na bumoto tayo ng milyon-milyon. Sana hindi mangyari yung hacking na sinasabi ni Attorney Harold. Harold na yun. Kasi kawawa na naman ang taong bayan. Kawawa na naman tayo. Nakakainit talaga ng ulo, no? Kahit saan, pwede nilang dayain. Mangurap sila, mag-argabyado ng tao, mandaya sila sa eleksyon, no? Grabe. Sabi din ni Attorney Harold na, pwede namang alam mo yung ika-count mismo, kukuha ng sample sa machine. Kukuha ng sample sa machine, tapos parang ima-manual or double check mo tama nga yung counting. Yun na, kung may nagprotesta. Pero sabi niya na hindi naman kasi, kumbaga hindi lahat naman is ihahack ng hacker kung meron man. Ha? Pwede pa rin naman na hindi niya i-hack yung 1, 2, 3 machines, yung 3, 4, 5, 6 i-hack niya. Tapos pag kumuha na ng sample na data sa mga machines is what if yung hindi na-hack na machine yung kukunin? Di ba? So, ayun, I think na the only, according to Attorney Harold Respicio, is the only thing na hindi magkakaroon talaga, hindi mag-iisip yung tao ng dayaan ay kapag naka-disconnect yung machine sa internet until it's time to transmit the data. Putulin nyo na yung mga kable ng mga dyan na internet. O sa akin yung router ng Starlink. Pag may nakita kayo. Joke lang ha, joke lang. Mami, sabi na naman na nangiinganyo ako ng tao na gumawa ng kasamaan. Di. Siyempre, as normal person, yung naisip ko. Kung gusto nyong gawin, bahala na kayo. Pero hindi ko sinasuggest na gawin nyo, ha? Bahala na kayo. Ha? Alright, mga kadwa. Gawin pa rin natin yung tama. Mag-vote natin yung gusto nating iboto. Siyempre ako, PDP laban, di ba? PDP laban yan. Dito sa Baguio, Magalong. Piliin pa rin natin yung dapat at yun nga, sana walang mangyaring dayaan sa election. Ayan. Peace and stay safe.